Matagal nang itinatago ng dalagang si Erica na may relasyon siya sa isang binatang magsasaka. Paano naman kasi ay mayaman ang kanilang pamilya dahil isang kilalang mga negosyante ang kanyang mga magulang. Hindi pa siya handang aminin ito sa kanyang nanay at tatay dahil baka paghiwalayin lang silang dalawa ng kanyang minamahal. Erica, pilit ko mang pinipigilan ang nararamdaman ko sa'yo pero hindi ko kaya na mawala ka sa akin. Oo nga at mahirap lamang ako pero pangakong tapat naman ang pagmamahal ko sa'yo. Naguguluhang sabi ni Buboy. Lumaki ang binata sa isang mahirap na pamilya, ngunit kahit na ganon ay maganda naman ang pag-uugali nito. Ginagawa rin nito ang lahat ng bagay upang mapasaya niya ang kanyang kasintahan. Bakit mo naman pipigilan ang nararamdaman mo? Tandaan mo, Buboy, na kahit ano man ang mangyari ay hindi kita iiwan. Sagot ng dalagang si Erica. Totoong nagmamahala ng dalawa. Sa tuwing may libreng oras ang babae ay agad itong pumupunta sa bahay ng binata. Pati na nga rin ang mga magulang ni Buboy ay palaging kinakabahan nang dahil sa relasyon ng dalawa. Paano naman kasi ay kilala ng mga ito ang mga magulang ni Erica? Sino nga ba naman kasi ang hindi makakakilala sa mag-asawa? Sikat itong negosyante sa kanilang bayan. Iha, huwag mo sanang mamasamain ang sasabihin ko sa'yo. Natatakot kami ng aking asawa kung sakaling malaman ng mga magulang mo na may relasyon ka sa tulad naming mahihirap. Mahinahong sabi ni Aling Carlita. Tita, mahal ko po ang anak niyo. Hindi ko po hahayaan na may mangyaring masama sa inyo. Wala naman po sigurong problema sa pagiging mahirap. Ang masama po ay yung mga taong may ginagawang hindi maganda sa kanilang kapwa. Magalang na sagot ni Erica. Nang dahil doon ay pilit nilang isinisikreto ang tungkol sa bagay na ito. Hindi rin naman alam ng dalaga ang pwedeng mangyari kung sakaling malaman ng kanyang mga magulang na matagal na siyang may nobyo. Langit at lupa ang kanilang pagitan. Ngunit kahit na ganon ay ayaw na ayaw tumanggap ni Buboy ng tulong mula sa kanyang nobya. Ayaw niyang isipin ng ibang mga tao na baka piniperahan lamang nito ang dalaga. Sa tuwing lalabas ang dalawa upang mamasyal, ay ang binata ang gumagastos sa lahat ng kanilang mga kinakain. Si Erica naman ay masayang masaya dahil nasusubukan niya ang buhay ng isang simpleng tao. Nakakakain siya ng mga street foods na kung saan ay hindi niya natitikman noong bata pa lamang siya. Paano naman kasi ay pinagbabawalan siya ng kanyang mga magulang dahil hindi mo daw masisigurado kung malinis ba ang ganitong klase ng mga pagkain. Kung minsan ay isinasama rin ni Buboy sa bukid si Erica, sabay silang namimitas ng mga sariwang gulay tapos ang mga ito ang magiging ulam nila. Walang kaarte-arte sa katawan ng babae at ito talaga ang nagustuhan ng binata sa kanyang kasintahan. Kahit ubod ang yaman ay handang mahirapan para lamang mapatunayan ang kanyang pagmamahal. Erica, baka naman mapagod ka. Hindi ka ba natatakot na baka mangitim ang iyong mga balat? Tanong ni Buboy. At bakit naman ako matatakot na mangitim? Alam mo, Buboy, totoong nahihirapan ako pero iba ang saya na nararamdaman ko kapag ginagawa ko ang mga bagay na to. Nakangiting sagot ni Erica. Ngunit habang nasa palayanan sila ay tumunog ang telepono ng babae. Tumatawag ang kanyang ama upang ipaalam na uuwi mamayang hapon ng mag-asawa. Hello, Daddy? Bakit naman po bigla kayong napatawag? Tanong ni Erica. Gusto ko lang sanang sabihin sa'yo na uuwi kami mamaya ng nanay mo. Magpaluto ko ng masarap na ulam para mapagsaluhan natin mamaya. Sagot ni Mr. Howard. Nang dahil doon ay nagmamadaling nagpaalam si Erica sa kanyang nobyo. Ipinaalam nito na bigla ang uuwi ang kanyang mga magulang. Kailangan niya kasing utusan ang kanilang mga kasambahay dahil siya lamang ang natitirang amo ng mga ito sa kanilang bahay. Nagmamadaling inihatid ni Buboy ang dalaga sa kotse nito. Nang makauwi si Erica sa kanilang bahay, ay agad siyang nagpaluto ng masarap na pagkain. Lumipas ang ilang oras ay dumating na ang kanyang mga magulang. Sabay-sabay silang kumain ng hapunan at masayang nagkwentuhan. Ngunit habang kumakain ang isang pamilya ay napansin ni Mr. Howard na may sugat sa binti ang kanilang anak na dalaga. Napansin din nito ang kaunting dumi sa mga paa ni Erica. Anak,
Ano naman ang nangyari sa'yo? Bakit naman meron kang sugat? At bakit naman madumi ang iyong mga paa? Tanong ng kanyang tatay. Nakalimutan na kasi ni Erica na maglinis ng kanyang sarili nang dahil sa kanyang pagmamadali. Galing po kasi ako sa bakuran. Nadulas lamang po ako pero hindi naman po masakit. Palusot ng dalaga. Ngunit sa araw na iyon ay nagkatinginan na mag-asawa. Sa totoo lang ay masaya ang mga ito dahil sa tingin nila ay nagiging malakas na ang kanilang anak. Dati-rati kasi ay sobra-sobra na ang pag-iyak nito kapag nagkaroon ito ng maliit na sugat. Ngunit ngayon ay binabaliwala na lamang nito ang ganitong klase ng bagay. Ganun ba? Sige anak, maghugas ka na lang ng katawan mo bago ka matulog. Pagkatapos natin kumain ay magpapahinga na rin kami ng nanay mo. Nakangiting sabi ni Mr. Howard. Kinabukasan sa pagising ni Erica ay nalaman niya na maagang nakaalis ang kanyang ama't ina. Masyado talagang busy ang mga ito sa kanilang mga negosyo, kaya muli siyang nalungkot sa kanyang buhay. Palagi na lamang ang kanilang mga katulong ang kasama niya sa kanilang bahay. Isang linggo pa lamang kasi ang lumilipas noong nakatapos siya sa kanyang pag-aaral. Sinabihan siya ng mag-asawa na magsaya muna siya sa kanyang buhay bago siya paghawakin ng mga ito ng kanilang mga negosyo. Kahit mayaman si Erica ay palagi siyang nalulungkot dahil palaging wala ang kanyang mga magulang. Tanging si Buboy lamang talaga ang nakakapagpasaya sa kanya dahil hindi sila nauubusan ng pwedeng mga gawin doon. 3 araw ang lumipas ay muling pinuntahan ng babae ang kanyang nobyo. Ngunit nagulat na lamang siya nang hindi niya makita si Buboy. Tita, saan naman po pumunta si Buboy? Nagtatakang tanong ni Erica. Hindi ko nga alam eh. Nagpaalam siya sa akin. Naalis daw siya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin umuwi. Sagot ni Aling Carlita. Nang dahil doon ay umuwi na lamang ang dalaga sa kanilang bahay. Hindi mawala sa isip nito kung saan pumunta ang kanyang nobyo dahil tuwing pumupunta naman siya doon ay palaging nandoon si Buboy. Ngunit ang hindi alam ni Erica ay naglakas loob na pala ang binata na kausapin ang mga magulang niya. Magandang tanghali po sa inyo. May gusto lang po sana akong ipagtapat at tanda ko pong tanggapin kung ano man po ang mangyari. Kinakabang sabi ni Buboy. Talagang nagtataka si Mr. Howard at Mrs. Susan kung sino ba ang lalaking ito. Sige, iho. Ano ba ang gusto mong sabihin sa amin? Nagtatakang sagot ni Mr. Howard. Isa po akong magsasaka at sa totoo lang po ay matagal na po kaming may relasyon ni Erica. Mahirap lamang po ako. Pati na rin po ang aming pamilya. Pero totoo po ang pagmamahal ko sa inyong anak. Matapang na pag-amin ng binata. Gulat na gulat ang mag-asawa sa kanilang nalaman. Matapang kasi silang hinarap ng binata, kaya alam nila sa kanilang sarili na seryoso ito sa kanilang anak. Kung ganun, ay samahan mo kami. Gusto ko na mas lalo pa tayong magkakilala. Seryosong sabi ni Mr. Howard. Sa loob ng 1 araw ay nakausap ni Buboy ang mga magulang ni Erica. Dito nalaman ng mag-asawa na kaya pala nagiging malakas ang kanilang anak ay nang dahil sa lalaking ito. Noong dati ay palaging malungkot si Erica, ngunit si Buboy pala ang dahilan kung bakit ito palaging masaya. Ikwinento rin ng binata ang dahilan kung bakit may sugat sa binti ang babae. Natututong magtiis ng sakit ang dalaga nang dahil sa pagmamahal nito sa binata. Pero bakit ngayon ka lang humarap sa amin? Hindi ba dapat ay noong una pa lamang? Tanong ni Mr. Howard. Natatakot po kami ni Erica dahil alam naman po namin na magkaiba po kami ng estado ng buhay. Pero handa po akong patunayan sa inyo na totoo po ang pagmamahal ko sa kanya. Paliwanag ni Buboy. Maganda naman ang naging turing ng mag-asawa sa nobyo ng kanilang anak. Ngunit sinabi ng mga ito na huwag sabihin kay Erica na alam na nila ang lahat ng tungkol dito. Gusto nila na mismong si Erica naman ang umamin sa kanila. Ang gusto ng mag-asawa ay maging matapang ang dalaga na aminin sa kanila na mayroon na itong kasintahan. Lumipas ang 5 araw ay muling pinuntahan ng babae ang kanyang nobyo. Masayang-masaya naman ito nang maabutan niya si Buboy. Mahal, saan ka naman pumunta nitong nakaraan? Hindi ka daw umuwi. Yun ang sabi ni tita. Nagtatakang tanong ni Erica.
May pinuntahan lamang ako. May kinausap lamang ako tungkol sa bibili ng mga inani naming palay. Palusot ng binata. Naging tapat ang binata sa mga magulang ng babae. Hindi niya sinabi na nakausap na nito ang kanyang mga magulang. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Nakaalis na nga pala si nanay at tatay. 1 linggo na ang nakalipas nang muli kitang napuntahan dito. Nakangiting sabi ni Erica. Hanggang ngayon ay wala pa ring balak ang babae na aminin sa kanyang ama't ina na mayroon siyang relasyon sa isang magsasaka. Nang dahil doon ay kinausap na ito ni Buboy na aminin na sa mga ito ang tungkol sa kanilang dalawa. Erica, wala namang mangyayari kung patuloy nating itatago ang ating relasyon. Sa pagtagal naman ng panahon ay malalaman din naman nila ang tungkol sa bagay na ito. Paliwanag ni Buboy. Ngunit 1 taon pa ang lumipas ay natatakot pa rin si Erica na aminin ang lahat nang bigla nitong malaman na nagdadalang tao siya. Buboy, paano na to? Natatakot ako na madismaya sa akin ang aking mga magulang. Baka paghiwalayin nila tayong dalawa. Malungkot na sabi ni Erica. Sa panahon kasi ngayon ay si Erica na ang humahawak ng kanilang mga negosyo. Ang mag-asawa ay sinusuportahan na lamang siya at nananatili na lamang sa kanilang bahay. Walang kaalam-alam si Erica na matagal nang nabunyag ang matagal na niyang sikreto. Lumipas pa ang 2 buwan ay unti-unti nang nararamdaman ni Erica ang paglobo ng kanyang tiyan. Nang dahil doon ay muling kinausap ni Buboy ang mag-asawa na natatakot si Erica na aminin ang tungkol sa bagay na to. 1 araw ay muling pumunta si Erica sa bahay ng binata. Iyak ito ng iyak sapagkat hindi na niya alam ang gagawin niya. Wala namang problema sa kanya kung magkaanak silang dalawa, ngunit ang ikinakatakot niya ay baka mapalaya siya ng kanyang ama't ina. Habang naroon si Erica ay nagulat na lamang siya sa kanyang nakita. Dumating si Mr. Howard, pati na rin ang kanyang nanay. Mami, Daddy, ano po ang ginagawa niyo dito? Kinakabahang tanong ni Erica. Bakit kami ang tinatanong mo? Hindi ba't dapat ikaw ang tinatanong namin tungkol sa bagay na yan? Tanong ni Mr. Howard. Nanlamig na lamang ang buong katawan ni Erica at hindi malaman ang magiging sagot niya. Anak, baka may gusto kang sabihin sa amin. Hindi ko talaga maisip kung anong ginagawa mo dito sa bukid. Muling tanong ni Mr. Howard. Nang dahil doon ay nagsimula ng pumatak ang mga luha ni Erica. Takot na takot ito dahil baka sakaling mawala sa kanya si Buboy. Lalo na ngayon at magkakaroon na sila ng kanilang sariling anak. Patawarin niyo po ako sa aking nagawa. Pasensya na po kayo kung isinikreto po namin sa inyo ang tungkol sa bagay na to. Matagal na po akong mayroong nobyo at ang totoo po niyan ay nagdadalang tao na po ako. Umiiyak na pag-amin ni Erica. Nang dahil doon ay naging masaya ang mag-asawa. Alam mo ba anak, matagal na naming alam ang tungkol sa bagay na yan. Matagal nang humarap sa amin si Buboy nang walang pag-aalinlangan upang mapatunayan ang kanyang pagmamahal. Nakangiting sabi ni Mr. Howard. Hindi alam ni Erica na matatanggap pala ng mga ito na may relasyon siya sa isang magsasaka. Kung ganun, ay hindi po pala kayo magagalit sa akin? Nagtatakang tanong ni Erica. At bakit naman kami magagalit sa'yo? Hindi naman kami ang magdedesisyon kung sino ang taong gusto mo na makasama sa buhay mo. Higit sa lahat ay mabuti namang tao si Buboy. Sagot ng matandang lalaki. Ipinaliwanag din ni Mr. Howard na ganito rin ang nangyari sa kanila ng kanyang asawa. Dati nilang kasambahay ang kanyang nanay na si Mrs. Susan at simpleng babae rin ang nagustuhan niya. Kaya natatawa na lamang ang lahat nang marinig nila ang tungkol dito. Matagal nilang isinisikreto ang isang bagay na wala naman palang magiging problema. Maraming salamat po, Daddy. Masaya po ako na wala na po kaming itatago sa inyo. Sagot ni Erica. Simula noon ay si Mr. Howard pa at ang asawa nito ang sumagot sa kanilang pagpapakasal. Lumipas sa mga buwan ay nakapanganak na si Erica. Masayang masaya talaga ang mga magulang ng magkabilang partido dahil ito ang kauna-unahan nilang apo. Malaki ang naitulong ni Buboy sa kanilang negosyo dahil sila na rin ang nagtitinda ng kanilang mga inaning mga palay. Bilang regalo ng mag-asawa
ay binili na ng mga ito ang palayanan bilang regalo kay Buboy at Erica. Naging masaya din naman si Aling Carlita dahil nakasundo ng mga ito ang pamilya ni Mr. Howard. Simula noon ay namuhay sila ng masaya at walang pinagtataguan pa. Kung mahal mo talaga ang isang tao, ay dapat mo itong ipaglaban. Wala namang problema kung magkaiba kayo ng estado ng buhay dahil ang mahalaga ay wala kayong natatapakan. Iba ang pera sa pag-ibig. Ang dalawang taong nag-iibigan ay natutupad ang pangarap sa pamamagitan ng pagtutulungan. Ang mahalaga ay mabuting tao ang iyong makakasama sa buhay, hindi yung taong may pera nga, ngunit hindi ka naman bibigyan ng isang paggalang. Palagi nating isipin na masaya ang buhay kung gusto mo ang taong kasama mo. Hindi yung mayaman nga kayo, ngunit hindi nyo naman mahal ang isa't isa. Gawin nating sentro ang Diyos sa ating mga relasyon nang sa ganon ay manatiling matibay ang ating pagsasamahan. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.